So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga kwanggol ng mga vlogger makababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa mga session sa katagalan makabayan, akala mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagabitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino yung nakapasok sa ating top commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, anong una po, si Ma'am Shane Sibal. May siyang 118 na mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official, may siyang 105 na mga comments. Ingi Mentiza, may siyang 40 na mga comments. User na name, may siyang 31 na mga comments. And Luwal Hati Debel, may siyang 31 lahat ng mga comments. So, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ating po mga viewers na lagi pong naglalike at saka lagi rin pong nagsishare ng ating mga video. At lalo na, thank you so much po sa ating mga viewers na hindi po nag-escape ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiscalante, Rosette Roel, and Bia Bibar. I-greet natin ng happy birthday si Ma'am Macrina Angagan from Greenscan from Ruth Ariola na nandyan po sa San Diego, California. And also shout out po sa kanyang mga katrabaho dyan sa The Shores Post-Acute. Nandyan po kasama natin si Nida Webrets. Hi to Jimo Tarok at saka yung Tarok family na nandyan sa Pampanga. At syempre kasama rin po natin ngayong araw si Lourdes de Fontorum Viray from Toronto, Canada. And also hi to Marcres Hernandez, Ralis Carlinga, Amy Mapalad, Ren, Linda Lim, Sagittarius, Leonardo Saliero, Philip Pilipina, and Erlinda Balarasa. Okay, so bakaabaan ko, kumusta ang lahat? How are you today? Well, of course, as usual, I'm hoping po na sana okay ating gising ngayong umaga at saka very energetic ngayong araw makabayan. At saka don't forget po, paalala lang po, reminder, kasi nga dyan sa Pilipinas makabayan, napakainit po ang ating heat index dyan po sa Pilipinas. So yan po ang latest po na binigay po na reminder from Pag-asa Makabayan ng ating gobyerno kasi nga as of today, meron pong 6 na po na namatay dahil po sa heat stroke makabayan. So dapat be ready tayo, dapat careful tayo, inom tayo lagi ng tubig makabayan, dapat stay hydrated. So yun po, doon po sa mga taong laging lumalabas ang magpapainit makabayan, dapat maglagay rin po tayo ng mga sunblock, okay? So para po natin maiwasan yung ganun po ng mga incident makabayan. So anyways, I missed you already. And I missed already my haters makabayan. Of course makabayan, siya nga pa lang yung araw, natawa talaga ako eh. Bakit si Ivan? Kasi nga merong inilabas po na report yung RPMD makabayan. Yes, yung RPMD mission yata yung name niyan. Kasi nga napalabas na po sila dito ng survey na report makabayan yung job performance po sa Marcos administration. So meron silang inilabas doon na quarter 1 report. So ibig sabihin that is from January 1 to March makabayan. Quarter 1 report ho yan ang nakapasok po sa top 20 cabinets ni PBBM. So
mamaya ipapakita natin yan kasi meron pong napahiya mga kababayan. And also pag-uusapan rin po natin, ito pong si Jason sa mga kababayan. Kasi nga as usual, double time sila ngayon sa kanilang paninira po sa ating gobyerno, sa Marcos Session, kay PBBM, lalong-lalo na doon po sa taga-PNP mga kababayan. Siniraan po ni Jason sa ang PNP. 'Di ba? Alam ho natin na siyempre talagang double time ngayon yung PNP sa pagsolba dito sa issue po sa doon po sa 9.6 billion po na drugas mga kababayan, yun nakuha po sa Alitagtag, Batangas. 'Di ba? Halos everyday sila dito nagkaroon dito ng investigation kasi nga siyempre dapat natin po yang masolve mga kababayan at dapat rin po malaman natin kung sino yung main na source na pinakukunan ng drugas ng isang ex-marine mga kababayan, yung si Zarate. So, meron pong inlabas. 'Di ba kahapon, nagpalabas ako ito ng report sa PNP. Kanina mga kababayan, meron ba silang latest dito na ilabas po na report. So, yun tungkol ito sa forensic team kasi tapos na po ang kanilang investigation doon po sa dalawang SUV mga kababayan. Naglabas na po ng report dito. At saka siyempre yung PNP spokesperson nagsalita na po sa public mga kababayan. Hindi yun nagustuhan po ni Jason sa mga kababayan. At meron naman siya ditong ginawang kabulastogan. And also, pag-usapan rin po natin, nagkaroon kasi ng rally mga kababayan. That is, hindi po yung rally yung Bustos. Kasi yung Bustos, it is coming April 28. So, bukas pa mga kababayan. Yung meron silang ginawang rally dito na talagang nilangaw. Alam na natin yan na rally mga kababayan. Actually, kanina ko lang nalaman yung mga kababayan. Nagkaroon pa sila ng rally. So yung rally na yun po'y tinira nila, binira nila yung US at saka si PBBM mga kababayan. Yes, tinira nila. Kasi ang ginagawa dito na rally, that is koalisyon kontra gera da mga kababayan. So yan po'y pinangunahan, siyempre ni Ka-Eric, ni Badoy, ni Atty. Harry Roque, at saka meron pang isa mga kababayan, sila si Vic Rodriguez, I think. So yung rally na yun, nilangaw. Pero hindi yan binalita mga kababayan. Pero dito, siyempre ipapakita natin yan. Nilangaw talaga. Nakatawa naman itong mga haters mga kababayan. Nakatawa talaga itong mga salot ng lipunan. Walang magawa kasi nga alam na ho ng taong bayan na hindi sila ito mapagkakatiwalaan mga kababayan. Mga walang kwenta kasi. So mamaya pag-usapan natin yan. At saka lalong-lalo na, ito pong si mga kababayan, si Tariela at saka si Atty. Larry Gadon, meron silang pasabog ngayong araw. Mamaya papakita natin yan at siyempre, marami pang iba. Alam po si Sir Ivan, marami itong binubutan ng mga pasabog, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, well, syempre, kumustahin more natin? Ating pong mga pinalangga na mga legends, ang ating pong mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos tayo na kalagayan. At syempre, nandiyan po kasama natin ang mga pinalangga natin na mga lolista, Marcos Loyalist. Nandiyan po, siyempre, kasama natin ang mga matituno po na mga DDS. And also, nandiyan po kasama natin ang mga Pinklawan o yung mga Dilawan. And also, i-acknowledge po natin at saka pasalamatan natin at i-welcome natin po yung mga bagong pasok sa channel, mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? At siyempre, dun po sa ating mga haters, I love you all. Alam yung kababayan ko, meron rin po kasing inilabas na ito talagang paninira mga kababayan. Itong plano nila, pag-akala kasi nila, hindi po alam ng Malacanang, hindi po alam po ng mga PBBM vloggers. Kasi, di ba alam mo natin, magkaroon sila dito ng rally bukas mga kababayan sa Bustos, Bulacan. So, ang sabi ng kabilang kubol mga kababayan, sinisiraan daw or ginigipit na mga kababayan. Baka daw hindi matuloy kasi daw pinagbantaan ng Malacanang yung may-ari po ng binyo kung saan gaganapin po yung kanilang peace rally, defend the traitor mga kababayan doon po sa Bustos, Bulacan. Baka daw hindi ito matuloy kasi daw inipit yung may-ari ng lupa mga kababayan or ng property na yon. Pero siyempre alam ho natin na yan po'y gawa-gawa lang po nila. Bakit? Kasi alam na ho natin yung nangyari doon sa Davao del Norte mga kababayan, 'di ba? I think mga 3 days before yon nangyari po yung rally doon sa Davao del Norte. 'Di ba? Sabi po nila na inipit daw. At saka baka daw hindi matuloy mga kababayan, pero natuloy.
hindi sila nakinig po sa mga sabi-sabi at saka hindi rin sila nakinig dito kung ano bang sinabi po ng Malacanang daw. Nagkaroon pa rin sila ito ng rally sa Davao mga kababayan. Pero sa Bustos, pag-usapan natin yan mamaya mga kababayan. Dapat pipitikat ng mga gunggong na yan. Dapat natin po siyang kukurutin kasi nga mga pasaway nagpalabas po ng fake news mga kababayan. Okay, so before tayo mag-start po doon sa mga mainit na mga issue, doon po sa mga pandidibang na din po na ibang mga kabol or na mga ibang mga vlogger mga kababayan, dito muna tayo sa good news. Na kung saan, si BBM, na ano po tayo doon, merong inaugurasyon doon po sa bagong terminal, makabayan doon po sa Batangas. At saka alam niyo po, nakikita ko yung terminal, ang ganda talaga makabayan. At saka marinig rin po natin dito yung mga comment ng mga biyahero doon po mismo sa terminal makabayan. Kasi nga talagang tuwang-tuwa sila dito. And also, papakita ko rin po sa inyo yung inaugurasyon po na yung pinuntahan ni Speaker Martin Romualdez at saka kasama niya ito pong si FL Lisa Aranita Marcos makabayan. At saka kasama rin po dito ang balita tungkol sa report po sa Crime Index makabayan or report. So for more details, let's watch this. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pinakabagong passenger terminal building sa Batangas Port sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Mas malawak at mas komportableng passenger terminal. Yan ang hatid ng bago at mas pinagandang Batangas Passenger Terminal Building sa Batangas Port. In 3, 2, 1. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa inauguration ng extension ng passenger terminal. Ayon sa Pangulo, dahil sa extension na ito, mas mapapalakas pa ng pantala ng papel nito sa negosyo at ekonomiya, hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong Pilipinas. With the large volume of trade and passengers that it handles, the port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. This is because of this port's multiple strategic roles. It is a gateway to the nation's dynamic capital region, a portal to agricultural powerhouses, access point to island tourism paradises, and a receiver of goods that fuel the vibrancy of our economy. Dagdag pa niya rito ang tulong ng pantala na ma-decongest ang mga port sa Kalakhang, Maynila na dahilan niya ng balanseng pagpapakalat ng oportunidad sa iba't ibang lugar sa bansa. Gayun din ang pagpapatibay pa sa connectivity, lalo't ang pantala ng nagdurugtong sa mainland Luzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. This upgraded terminal building can now accommodate 8,000 passengers, which is much larger than what it compared to its previous capacity of 2,500. This increases the Batangas Port's annual passenger capacity from 4 million to 12.8 million. There's also good news for those of you bringing your vehicles to the port. The Port of Batangas Passenger Terminal Building has a multi-level car storage facility that can take on 13,000 vehicles. Nasa 1.5 hectare ang kabuuan ng extended na passenger terminal. May high ceiling ito at fully air-conditioned. Mayroon ding bagong baggage x-ray machines, walk-through metal detectors at karagdagang mga CCTV para sa seguridad ng mga pasahero. It includes services that offer compassion, such as prayer rooms, all-gender restrooms, amenities that are friendly to persons with disabilities. Today, we launch a project that will not only open a state-of-the-art facility, but also open a great opportunity for progress of every Filipino. Ayon sa mga pasahero, dama nila ngayon ang mas komportableng biyahe dahil sa mas pinagandang passenger terminal. Mas komportable siyempre. Siyempre yung mas parang pang-international lang compare sa dati. May quality. Yung sistema, mas maganda na ngayon. Tsaka mas guided compare sa dati. Dati, nasikip yung dating terminal. Pag mahuli ka sa oras, doon sa labas ka na lang. Nakapila, may mga kwan lang, tolda na nilalagay. Ngayon, lahat na-accommodate na kahit anong dami. Binigyang diin pa ni Pangulong Marcos Jr. na patunay lamang ang pagsasaayos ng passenger terminal building ng Batangas Port sa commitment ng pamahalaan sa pagpapalakas ng infrastruktura sa bansa. Coming together is a beginning. Keeping together is progress.
and working together is a success. And today is a representation of that as we all come together for this historic event, the groundbreaking ceremony of the 15-story Medical Arts and Multi-Specialty Tower. Hospital at the back will serve as an inspiration that let us follow the mantra of the BBM administration. Less talk, more work. Less boast, more heart. More service, real service. Because if we work for our people, we will always believe that in the Marcos mantra, the best legacy is feeling and serving the people. For several decades, WVSU Medical Center has lived with the old mansion of the Conchas and the old Western College. Our dear First Lady, Attorney Lisa, please relay our thanks to the President dahil siya ang tanging tatay na nagbigay ng bahay na magkakaroon pa ng maraming espesyalista dito. Nakapagtala ng pagbaba sa kriminalidad ang bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa ulat ng National Peace and Order Council, bumaba ang heat index crime volume mula 196,000 noong 2016 hanggang 2018 sa 71,000 nitong 2022 hanggang 2024. Nabawasan din ang focus crimes gaya ng theft, physical injury, robbery, kidnapping at homicide ng 64%. Ayon kay Interior and Local Government Secretary at NPOC Chairperson Benher Abalos, tumaas ang total crime clearance efficiency ng pulisya nitong nagdaang taon sa halos 99% at 83% naman sa total crime solution efficiency. Kapag makarinig po ng ganyan na mga report mga kababayan, ito po mga anti-Marcos, hindi na matatanggap kasi yan. Bakit? Siyempre, kapag balita kasi ng mga good news mga kababayan at merong magandang nagawa dito yung gobyerno natin, hindi at pilit kasi silang tinatakpan nila yan. Ayaw kasi nila na makita po yan ng taong bayan, kaya nga galit na galit sila dito sa mga mainstream media. Kasi ang mainstream media parang naging bulag daw mga kababayan. Naging bulag daw. Bakit daw ganun daw ang mga balita ng mainstream media? Samantalang marami daw mga pasabog. Itong si Hitan Makabayan, bakit hindi daw ito kukunin sa ibalita daw ng mainstream media Makabayan? At lalo na, lagi silang iiyakan dito kasi yung kanilang mga rally hindi po pinipick up ng mainstream media Makabayan. 'Di ba? Laging iyakan at saka nagreklamo kabayan. Umalma. Mga haters, mga vlogger doon sa kabilang kubol, ng mga gunggong, dapat ibalita rin po ninyo yung ganun po ng mga balita. Dapat ipaalam nyo sa inyong mga viewers. Kasi alam nyo po na talagang nakakaawa ng mga viewers ng kababayan. Mga wala silang alam dito sa mga totoong nangyari sa gobyerno natin, yung mga, siyempre alam po natin na meron po dito mga hindi magandang mga nangyayari mga kababayan, pero dapat rin po kasi ang kanilang mga viewer, they deserve to know kung ano ba yung update ng gobyerno natin sa tungkol dito sa mga projects, mga programa, mga future plans po nating gobyerno. Dapat malaman po nila yan. Hindi yung puro mga kabitiran mga kababayan, hindi yung puro pangrally, yung yung gusto lang tatanggalin dito sa pwesto si PBM, destabilisasyon ng mga balita, at saka yung mga pasabog po ng mga walang kwenta, galing po kay Hitan Makabayan. Kaya nga, pilit nila pong pinatatakpan po yung mga good news sa ating gobyerno. Okay? So mga kababayan ko, i-forward po natin, mag-update tayo doon po sa investigation po sa deepfake audio na nilabas po na isang content creator, yung dapat balita makahabayan, 'di ba? Under investigation ho 'yan. At talagang hinahunting na ngayon ng gobyerno po yung kung sino po yung vlogger na yung makahabayan hanggang ngayon. And of course, nagsalita rin po dito si BBM, sabi niya makahabayan na hindi siya magugulat ito. At talagang hindi po dito ikinakagugulat. Bakit? Kasi nga doon pa lang po sa I think that is 2 months ago makahabayan. 'Di ba meron pong inilabas dito na isang deepfake audio yung kampo ng mga Duterte. Naalala ba natin 'yan? Saka ito pong si Hitan Makabayan, meron na po silang inilabas na merong mga gawa-gawa dito ng mga background music, mga background vocals ng ating gobyerno o sa naman sa ahensya. Kaya sabi ni PBM, hindi ho 'yan bago. At talagang hindi malayo na mangyari. Yung lagi lang sinasabi dito makahabayan, yung nagpupulburon ito daw si PBM at gagawa sila ng video makahabayan. 101% sure, yan po ang kailangang gamitin po na application, yung deepfake makahabayan. So nagsalita na po si PBM. For more details, let's watch this.
Hindi na ikinagulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lumabas na deep fake audio ng kanyang boses, pero siniseryoso ng pamahalaan ang naturang audio-video dahil sa posibleng mga implikasyon nito. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Matapos kumalat sa social media platforms ang deepfake video kung saan may AI-generated audio si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaatasan ng Armed Forces of the Philippines na gumanti sa China sa harap ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea, ikinokonsidera na ng pamahalaan ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nagpakalat ng peking video. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Patricia Martin, nakipag-ugnayan na sila sa DICT at National Security Council para matukoy ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng naturang video at sisiguruhing mananagot ang mga ito. Per the DICT's investigation, they're not only looking at local hackers but also some foreign hackers as well, because yun nga, hindi madali ang paggawa nitong mga deepfake videos and hindi lahat marunong. So they are also looking at foreign hackers as well. Hindi na rin umano nagulat ang Pangulo sa kumalat na video. Pero ang ikinababahala ng mga kinaukulan ay ang posibleng gulo na maidulot nito na maaaring makaapekto sa foreign relations ng Pilipinas. I think this is talagang deliberate yung purpose nitong actor na to, yung taong gumawa nito, na mag-sow ng discord or mag-warmongering sa ating mga citizens. Kaya naman hinimok ng PCO ang publiko na maging mapanuri sa mga nakikitang post online at iwasan ng ikalat ang mga fake news. Nakipagtulungan na rin ang pamahalaan sa malalaking social media platforms at iginiit ang kahandaan ng mga ito para tugunan ng ganitong uri ng online threats. Umaksyon na rin ang Justice Department sa naturang issue matapos atasan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang NBI na agarang sawatahin ang mga nasa likod ng deepfake audio at magsampa ng kaukulang kaso kung kinakailangan. Kasunod nito, hinimok naman ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kawani ng media na paigtingin pa ang kanilang mga hakbang sa paglaban sa fake news, misinformation at disinformation lalo na sa social media. Ayon kay Speaker Romualdez, mahalaga ang gampanin ng mga mamamahayag sa lipunan, kaya't sana'y gamitin nila ito sa pagpapalaganap ng katotohanan. Mariin ding kinondena ng grupo ng mga neophyte congressman ang lumalabas na deepfake audio. Habang si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, tinawag ito bilang malicious tactics na walang ibang layunin kundi manipulahin ang publiko para anyang sirain ang tiwala nito sa pamahalaan. Ito kasing ibang mga gunggong na mga content creator makakabay, no? Ang iniisip nandito, gusto kasi lang pabagsakin po si PBM. Gusto lang pabagsakan po ating gobyerno, pero hindi na iniisip ito yung implications sa mangyayari doon po sa kanilang ginawa po ni Video Makabayan. Delikado ho yan. Hindi lang po si PBM ang masira dito, kundi ang bansang Pilipinas, kasi baka ito magkakaroon dito ng giyera makabayan. Di ba? Hindi na iniisip yan eh. Ang iniisip na dito yung magkano yung binayad sa kanila, kasi ang kanilang goal dito, ang kanilang mission para po sisiraan ng gobyerno natin, yan lang po ang kanilang iniisip. Pero talagang overall, hindi lang iniisip niya makabayan ang kapakanan po ng taong bayan, magunggong talaga eh. At saka dito, ipapakita ko rin po sa inyo makabayan, kasi nga speaking of foreign policy ni PBM, di ba, I think mga 2 days ago, siguro day ago makabayan, meron kasing sinabi, ito pong si Botandi makabayan, itong si Harry Roque, tungkol kasi dito sa parang proxy war, nagkaroon na dito ng proxy war si PBM at saka yung US. Ito daw ay tungkol dito sa personal interest po ni PBM dun po sa US makabayan. Itong proxy war, ayon po doon sa mga nagrarally nila ni Ka Eric, ni Lauren Badoy, itong si Roque, na kapag ipagpatuloy dito makabayan, magkakaroon daw ng giyera Pilipinas versus ang China. Pero dito pa lang po sinasabi ko na wala pong may gusto na makagera makabayan. Even ang China, nagsabi na po ng China makabayan, ayaw nila ng gera. Umiiwas sila sa ganyan. Pati po ang Pilipinas. Pero alam niyo ba, ito pong grupo ng mga maka-China, ito pong mga nabayaran po ng China makabayan, gusto talaga nila ito na magkagera. Kaya nga nagkaroon sila dito na ng pagtatipon, yung rally doon po sa isang lugar na ngayon ko lang alam makabayan, nagkaroon pa ng rally, nilangaw. Nilangaw. At saka hindi rin po ibinalita ng mainstream media. Sila lang po ang nagbalita ito makabayan. Mismo lang po ang SMNI. Pero yan po ay nilangaw talaga makabayan. For more details, let's watch this.
Aminado ang koalisyon ng mamamayan kontra giyera na personal interest ng Marcos administration ang dahilan ng pakikipagkaibigan nito sa Amerika at hindi ang interes ng mamamayang Pilipino. Ang No to US BBM proxy war ay ipinanawagan ng mamamayang Pilipino hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Si Cherry Light, so report! Ni Basura Menanengkano at ni Marcos. Ni Basura! Ito ang sigaw ng koalisyon ng mamamayang kontra-giyera sa isang forum ng No to US BBM proxy war sa lungsod ng Quezon araw ng Miyerkules. Kasama din sa lumahok sina Jeffrey K. Eric Salis, Peter Caramon Mutok, dating NTF-ELCAC Yusek Lorraine Badoy, dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at iba pang personalidad. Malinaw ang pagkakaisa na ito, anuman ang political colors, anuman ang organizations, lahat ng ito ay nagtipon-tipon para tutulan natin ang paglulunsad ng walang kabaliwan na digmaan. Sapagkat delikado yan. Sa digmaan walang nananalo. Lahat ay nawawasak. Yun ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon tayo. O di ba, kitang-kita ang kailang pananakot mga kabayan. Tinatakot nila yung mga tao kung sino mang makita po ng kailang ginagawa ng mga video mga kabayan o yung mga streaming nila. Pero buti na lang, hindi yan pinick up po ng mainstream media mga kabayan kasi nga walang kwenta ang kanilang ipinagsisigawan dito. Di ba, tingnan nyo, nilangaw mga kabayan, ilan ang tao doon eh. Hindi sinuportahan. Nakatawa naman eh. Nilangaw. Pero alam niyo po, ito kasi mga ginagawa lang makahabayan ko. Ito pang-uuto lang po. Pero at least, ako po'y talagang happy dito. Sabi pa nga ng una makaabayan, sabi ng una, panawagan daw yan ng taong bayan. Taong bayan, ano nawagan yan? Isa lang po dito, sila ng mga kabayan. Yun ang po mga DBS ng mga supporter ang nanawagan yan. Huwag niyang idamay po yung taong bayan. Kasi kapag taong bayan, marami na ho yung makabayan. Sila na po to ang nanawagan. Pero hindi po pinick up ng mainstream media ni Langaw. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo yung interview doon sa Political Live mga kabayan na ito po ang nakikita sa nangyari doon po sa rally na sinagawa po ni Rocky, ni Celes at saka ni Lorraine Badoy makabayan kung bakit nilangaw. For more details, let's watch this. Mistulang hindi kinagat ng publiko ang pambabatikos ng mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang foreign policy. Ayon sa isang dating opisyal ng gobyerno at kaugnay ng usaping ito, makakasama natin dyan si Migo Fahati. Matapos batikusin sa pagtitipon ng koalisyon ng mamamayan kontra giyera ang foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos, sinuri ng political analyst at dating presidential advisor for political affairs na si Ronald Llamas ang sitwasyon ng nasasangkot na kampo. 90% ng mga Pilipino critical sa China. Kaya nga, ikalawa, maganda na naglabasa na out of the woodwork itong mga talking heads ng China at nagsama-sama. No? Hindi, kumaga, wala nang pagpapanggap. Ito yun eh. Ito yung mga talking heads ng China. Ito yung magdedepensa sa China against our interest. Ayon kay Llamas, isa lamang ito sa mga naratibo na ginagamit ng kabilang kampo upang atakihin ang pamamalakad at kredibilidad ng kampo ng administrasyon. Isa yan sa mga atake sa presidente, yung kanyang foreign policy. Kinonsolidate lang nila. Kaya may mga iba pa, halimbawa yung pulburon, isa pa yan, di ba? Posible yung election na sinasabi ng iba ay fraudulent. So, meron kang mga 2 or 3 lines of attack. No? At a certain point ay magko-converge at papaputukin nila. Possibly, papaputukin nila yung pulburon. Dahil yun na yung ginagawa nilang narrative. Ba't kayo papayag, mga sundalo, mga pulis, na ang inyong commander-in-chief ay isang adik? Naniniwala si Llamas na mahihirapang kumuha ng suporta ang nasabing koalisyon dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China, na aniyay hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas at ipinagtatanggol lamang nito ang exclusive economic zone ng bansa. Well, linawin natin, no? Ang pagdepensa sa ating teritoryo ay hindi paghanap ng gera. Dinidepensahan lang natin eh, di ba? Kung daw tayo war freak, Diyos ko po naman. Paano naman natin lalabanan yung biggest navy in the world? Di ba? Tayo pa ngayon ng war freak. Dinidepensahan lang natin yung ating teritoryo, no?
Saan ba nang galing itong mga to? Mabuti pa yung Pinklawan or Dilawan mga kabayan, medyo bro dito mag-isip, merong critical thinking na ginagamit. Pero yang si Roque, yan pong si Celes, si Badoy, yung mga DBS na mga vlogger, yung mga support na mga kabayan, magugong talaga mga walang isip mga kabayan. Balitok mag-isip or bumalintong lagi. Di ba nakakatawa talaga Tsaka alin mga kabayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo, yung pong panawagan po ni Commodore Tariela ng PCG Makabayan. Kasi nga, nanawagan sa dito sa ating kabataan na kung meron man kayo, na just kabataan Makabayan, kahit yung lahat po ng aking mga viewer dito, kapag meron kayong nakita na sa tingin ninyo ay fake news o yan, dapat mag-comment tayo doon po sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, kung saan man yung Makabayan. Kung alam ho natin na yan po ay fake news, dapat mag-comment tayo na yan ay fake news mga kabayan. Dapat magtulungan tayo. Kasi ang ginagawa dito ng kabilang kubol, nakakasira po sa gobyerno natin, nakakasira po sa bansang Pilipinas. So ipapakita ko muna sa inyo yung pahayag po ni Tariela mga kabayan. For more details, let's watch this. Ang mga kabataan nating Pilipino, alam naman natin na lahat yata ng social media platforms meron sila. Kung ikaw, kabataang Pilipino, na nagre-relax ka lang naman sa bahay mo o sa kwarto mo dahil it's either bakasyon ka or wala kang klase pa, no? Ang para sa akin, the other patriotic duty na magagawa nila while they're enjoying the comfort of their homes is to look at the social media and then call out itong mga fake news peddlers na to. Imagine, no? Kung lahat ng kabataang Pilipino pagko-comment sa mga fake news na isinusulat ng mga kilala naman natin kung sino, no? At alam naman natin na ang sinulat talaga nila ay mali ang impormasyon at they are just parroting the Chinese narrative at hindi ito totoo. Imagine kung karamihan ng kabataan na dadaan sa social media nila na to ay magsasabing this is fake news, this is the right information. Madali lang naman mag-google kung ano talaga ang tamang impormasyon. So, for our modern day hero ng mga kabataan, the most important contribution that you can give to our fight for the West Philippine Sea, to your social media, is to call out the fake news and misinformation na pinapakalat ng mga trolls. Yes, dapat lang magtulungan tayo makabayan. Kung ulitin ko lang po dito, kapag meron kayong nakita po ng mga post ng kabilang kubol na tingin natin yan po ay fake news, i-label natin po na fake news makabayan, i-comment natin. Okay? So survey, sino ba dito ang nagustuhan ba natin yung foreign polisiya ni PBBM? Please comment dyan sa baba at sa babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So before tayo mag-jump po sa ating next topic makabayan, isa-settle muna natin. Nandyan po si Ma'am Alicia Lee, Ofelia Dongaya, hi to Rolando Ulay Diaz Agpawa, Hobart Taluban. Nandiyan po si Annabel Hoson, Danilo Hidalgo, and QT Edna. Hi to si Mizo LV, Carmila Sanchez, Merjane Tan. Nandiyan po si Oscar Dasilio, Tinker Bell, M.S. Arino, Jillian Quezon, Flora Madrid, Ginag, hi to Melly Giniso, Jennifer Espejo, and hi to Nonoy Floren Hills. Okay, so nga makaabahan ko, kahapon may nilabas po na report, ito pong RPMD na mission makabayan. So ang kanilang report dito, that is quarter 1. Ang kanilang report is about po sa job performance, lahat po ng kabinete po ni PBBM sa Marcos administration. Pero alam niyo ba, meron pong lumagapak makabayan, kahit sa top 20 sa kabinete po ni PBBM, hindi po nakapasok itong si BP Inday Sara. Yes, hindi po nakapasok. Kasi kung titingnan ho natin, nandito po sa from 1 to 20 makabayan sa Cabinet Officials sa Pilipinas, Boses ng Bayan, first quarter report po ng RPMD, nandyan po ang pinakauna si Abalos Jr., si Gatchalian, si Garcia Frasco, Pangandaman, Rimulya, saka napasok rin po si Recto, si Teodoro, Gibo, si Garafel, Herbosa, si Oy ng DICT, si Bunuan, si Solidom, Gibara, Pascual, si Manalo, nandiyan po si Kakdak, Hans Kakdak makabayan. Siya nga pala, si Kakdak, official na po siya dito na siya po sa DMW makabayan. So siya po in-appoint po ni BBM. Si Bautista, nandiyan po si Bersamin, Balisacan, Laguesma, Acuzar, si Lotelia, Tio Laurel Estrella III, at saka si Yolo Loizaga makabayan. Pero nasaan po si BP Inday Sara?
Diba? Tas laging sinasabi po ng kabilang kubol mga kabayan, ang DepEd daw ay most trusted agency at top performing agency mga kabayan. Dahil daw kay BP Sara, gunggong talaga eh. Diba? Tama po ating analysis mga kabayan. Lagi kong sinasabi dito na kung bakit po naging agree na agree ako na yan pong DepEd, isa po sa top performing po na agency mga kabayan. Asa most trusted rin po DepEd. Pero hindi po dahil kay BP Sara. Bakit? Meron siyang magaling po ng mga ASEC mga kabayan. Di ba lagi kong sinasabi dito, until lumabas po yung report ng EDCOM 2 mga kabayan, ang kanilang report po, base doon sa performance po ni BP Sara, incompetent mga kabayan. So yun po yung nag-coincide. Ang ibig sabihin, ang report po ng EDCOM, totoo yun mga kabayan. Yun po ay legit. Bakit? Dito pa lang po sa report po ng RTPMD, hindi po nakapasok itong si BP Sara mga kabayan, di ba? Tapos sabi, ipapakita ko muna sa inyo, di ba may sinabi ho yan ni PBBM, sabi nga nung una medyo nadismaya tayo kasi nga si PBBM, nag-decide siya na i-stay pa rin po si BP Sara bilang secretary po ng DepEd. Kasi sabi niya, any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginagawa trabaho nila o hindi talaga marunong o korap. Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday eh. Hindi ganun si Inday Sara. So, analysis ko ito mga kabayan. Analysis ko dito, itong statement na ito mga kabayan, alam ho ni PBBM na incompetent po ito si BP Sara. Pero gusto niya na hindi siya mismo dito ang tatanggal po kay BP Sara mga kabayan. Kundi, mismo si BP Sara lang po magkusang mag-resign dito. Dapat ganun mga kabayan. Kasi nga siyempre nakita po ng taong bayan na hindi po talaga ginanggampanan dito ang trabaho po ni BP Sara. Diba sabi niya na daw kapag marireplace daw yung cabinet secretaries kapag hindi nila ginagawa ang trabaho nila. So after po sa report dito ng RPMD, ano kayang isipin po ni PBBM mga kabayan? Diba? Hindi nakapasok sa top 20. Nakahiya naman. Hindi nakapasok sa top 20. Tapos patakbuhin nila ng presidente mga kabayan. Nakakatawa talaga eh. Tsaka dito, kahapon, nagkaroon po dito ng meeting si PBBM at si PP Inday Sara mga kabayan. So siyempre, dahil po nalaman ni PBBM yung EDCOM 2 report, I am sure 100% sure mga kabayan, nabasa na po yun ni PBBM, yung report po ng EDCOM 2. So ngayon, siyempre, sinabihan siguro ni PBBM, itong si BP Sara, binigyan na ng chance mga kabayan, na sabi niya, ay BP Inday, baka nakita na ho namin yung performance mo, so siguro dapat i-overhaul natin, i-check natin po yung ating development plan para po sa DepEd, baka sakaling mag-improve pa ang kanyang performance ng mga kabayan. So ngayon, ayon po sa balita dito ng PCO, President Ferdinand R. Marcos Jr. approved on Thursday the proposed Basic Education Development Plan or BEDP 2030 and the matatag agenda of the Department of Education DepEd led by Vice President and Education Secretary Sara Duterte. So yung proposed po ni BP Sara mga kabayan, ang yung BEDP or Basic Education Development Plan, inaprubaho yun ni PBBM. Siyempre si BBM, nagbakasakali siya, baka mayroon pang improvement in the future itong si BP Sara mga kabayan. Pero nakitang-kita na ho talaga natin, kulang talaga mga kabayan kulang talaga eh. Dapat yung kahihiyan po ni BP Sara, dapat ipairal niya siya. Ipairal niya mga kabayan. Kung meron siyang hiya, dapat paganahin. Nakahiya eh. Diba? Doon pa lang po sa top 20, ang sakit naman. Badong, bakit hindi mo ibinilita yan? Doon po kay KPL, yung pong si Kukoy mga kabayan, hindi na ibinalita yan. At saka ito pong si Badong, hindi ibinalita kasi before ba ako nag-vlog mga kabayan, tinignan ko muna yung vlog nila. Yung latest nila, hindi na pag-usapan yung survey ng RPMD. Bakit? Siyempre, pahiya sila eh. Si Badong, mapahiya rin po na eh. Nakakatawa talaga. Dapat fair tayo. Kung bumalintong ang inyong politikong sinuportahan, dapat ibalitan po. Diba mga kabayan? Dapat maging fair. Nakakatawa naman. So anyways, may panawagan din po si Atty. Larry Gadon, sumabog mga kabayan. Doon kasi po sa mga paninira na mga anti-Marcos sa ating gobyerno kay PBBM, hindi talaga yan nagustuhan po ni Atty. Larry Gadon, si Secretary Gadon mga kabayan. Kasi nga inamin niya dito, at alam mo natin na siya po yung supporter po ni FPRD mga kabayan. Taos puso niya ang sinuportan po si FPRD. Pero dito,
may nasabi po itong si Atty. Larry Gadon tungkol kay FPRRD mga kababayan. For more details, let's watch this. I fully support President Bongbong Marcos now that he is our president. It is his time. It is his administration. He was elected by more than 31 million Filipinos, the highest so far in the history of Philippine elections, and the first majority elected president of our country. As I have also supported President or former President Rodrigo Roa Duterte when he ran in 2016 for president, I campaigned for him, I voted for him, and not only that, I defended him on a lot of issues during his administration. At a great risk to my career, I filed an impeachment case against Attorney Lourdes Sereno, who was always contradicting him. And I also turned around Bicoy in his Ang Totoong Narco List video, where he accused President Duterte and his family of being drug lord protectors and drug lords themselves. I have convinced Bicoy to issue a statement, a sworn statement, that he was only paid by some personalities to do that video. And I have also turned around the late attorney Jude Sabio, for accusing President Duterte in the ICC, International Criminal Court, of the crime of extrajudicial killings. Pinabaliktad ko si Attorney Sabio. He issued a sworn statement that some personalities paid him to do that accusation against President Duterte at the time. And so, pinabaliktad ko si Attorney Jude Sabio, and he admitted that he has no personal knowledge about the extrajudicial killings hurled against President Duterte, and sinabi niya na binayaran lang siya ng mga taong nasa likod niya. And so, at a great risk to my career, even for my political career and profession, I defended President Rodrigo Roa Duterte because I respect him, I love him, I really supported him. But now that he is retired from the presidency, siyempre, ang suporta natin dapat ay kay President Bongbong Marcos because under democratic process, ang na-elect na presidente ang dapat na mamahala at maging pinuno ng ating bansa. Kaya nananawagan ako doon sa mga nagde-destabilize to stop your destabilization efforts for your political interests and self-interest, political agendas. So, yung mga kababayan ko na nag-iisip ng ganyan, nananawagan ako sa inyo na makiisa at ating samahan ng ating presidente, ang ating pamahalaan para sa ikauunlad at ikababangon ng ating bansa. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo mga kababayan, yung pong statement na nalabas ngayon ni Senator Robin Hood Padilla mga kababayan. Ito po tungkol po kay Digong. Kasi nga si Digong, nakita natin ngayon na parang unti-unti nang nawawala po ang kanyang karisma mga kababayan. Popularidad medyo nawalay na po. Napansin ba natin yan? Kaya nga kasi nga, alam ho natin na marami na ngayon nagising po na taong bayan dito sa mga pinagagawa po ng mga Duterte, ang alamang kabulustugan, mga katrayduran po ginawa sa Pilipinas. Talagang nagising na dito ang taong bayan. Kaya ayaw na nila dito kay Digong mga kababayan. So ngayon, may inilabas po na statement kahapon, the other day mga kababayan. Ito pong si Robin Hood Padilla. Ang sabi niya, di daw anti-Marcos itong si Digong. Maniwala ba tayo hindi anti-Marcos si Digong mga kababayan? Doon po sa kanyang ginagawa, doon una pa lang po, doon sa rally nila sa Davao, di ba? Gabi ang kanyang pang-akusa dito kay BBM, tinawag niya na adik, gumagamit po ng polboron, at saka nandyan daw, sa listahan daw ng PDEA mga kababayan. Do you think hindi anti-Marcos si Digong? Tapos sabi ngayon ni Robin Hood, hindi daw anti-Marcos mga kababayan. Bakit? Siyempre, gusto kasi nila i-save po dito ito pong estado ngayon ni Digong sa taong bayan mga kababayan.
Pero hindi na po maniniwala ang taong bayan dito po sa mga Duterte kasi wala silang kwenta mga kabayan. Ang sabi niya, ayaw niya daw makipag-away si Digong daw. Gusto lang niya maging maayos sila PBBM. Sabi niya, siya ay nakasuporta at naniniwala siyang si PBBM di involved sa katiwalian. Gunggong talaga eh. Sabi pa niya, kaya kumbaga doon kami nakatindig ang PDP. Yan po ay katraidoran mga kabayan. Yan po ay kaplastikan. Naniniwala daw siya si PBM na hindi daw involved dito sa mga katiwalian. Samantalang, bakit niya nasabi nung una gumagamit daw ng pulburon, meron daw video mga kabayan, meron ganun, tas sinakyan nila si Hitad na nga napalabas daw ng ebidensya tungkol doon sa video daw na pulburon, gumagamit sa PBM, lagi ng bangag. Tapos ngayon sinasabi nila, hindi daw siya kontra to kay PBM kabayan. Gunggong talaga eh. Yan po ay malaking kaplastikan. Bakit? Kasi kinukuha nila ngayon yung simpatsya ng mga makamarcos o ng mga loyalista makabayan. Kasi siya nga dito, siguro, hindi natin alam, baka tatakbo po itong si Digong sa 2025 election. Pero lalo na ito pong si Senator Robin Hood Makabayan, kasi nga sila nga nominated dito ay siyempre makabayan ko, dapat kunin nila yung simpatsya po ng Marcos kasi hindi sila, I am very sure, 101%, hindi sila mananalo po this coming 2025 kapag hindi nila makuha dito yung mga loyalista makabayan. Magpapauto pa ba tayo, mga loyalista? Please comment dyan sa baba at sa babasaan niya mamaya ni Sir Ivan. Okay? And also makahaban ko, before tayo mag-jump pa sa ating next topic, well, shout out natin. Nandyan po si Orlando Domingo, hi to Bella Chu, Divina Domingo, Collie Omas, Noel Narcida, hi to Malu Azares, Rose B, Aspernito, Chris Jr., Erwin Sinoren, and hi to Ashin. Okay, so makahaban ko, ipapakita ko muna sa inyo. Kasi nga, ito pong si Carbonell, si Walde Makahabayan, talagang hinamon niya dito si Digong makipagbangbangan makahabayan. Kasi nga si Walde Carbonell, galit na galit siya doon po sa mga taga-China, Chinese Coast Guard, kasi ngayon, nandyan po siya sa Palawan makahabayan ko. So, yung mga mangingisda doon, nagsumbong po kay Carbonell. Kasi nga, hinara sila dito ng taga-China, pinapaalis sila sa kanilang bangka, at saka merong harassment na nangyari makahabayan. So, galit na galit po itong si Carbonell. Hinamon niya yung mga DBS na mga vlogger at lalong na ito pong si Digong Makabayan. For more details, let's watch this. Mga kaibigan, kaninang umaga, sapagkat ako po ay nandito pa rin ngayon sa Palawan, abay nagsumbong sa akin ng mga ilang mga mangingisda na di umano ang kanilang tatay o ang kanilang kapitbahay ay binomba na naman ng tubig malapit po doon sa Pag-asa Island. Yan po ay sakop ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ano pong ibig sabihin yan? Teritoryo po natin at yan po ay pinapalayas ng ating mga mangingisda. Ang sabi ng isang mangingisda na si Pastor, ang sabi niya, tatay ko dito na nangingisda si Pastor po ay 60 years old na. Lumaki ako, dito na kami nangingisda, dito na ako kinukunan ng papaaral sa aming magkakapatid. At ngayon, bawal na mangisda kami ng mga anak, kami ng mga apo, bawal na mangisda dito. Ang sabi ko, paano parang po kayo binabawalan? Hinaharang ang aming mga bangka. Nung minsan, inapot niya kami ng China Coast Guard. Tinutukan kami ng baril at lahat kami pinatalon sa tubig. At habang kami ay kakawag-kawag sa tubig, nagkahagilap ng kahit na anong maaring mahawakan upang wag po kami malunod, abay umalis na yung barkong pandigma ng China at iniwan po kaming kakawag-kawag doon matapos po kaming patalunin sa aming bangka. Yung aming pong bangka ay kanilang binomba ng kanyon ng tubig, yung pong ginagamit pa sa bombero na pagkataas-taas ng inaabot ng tubig, pag tinamaan po yung plywood, yung kanilang bangka, ito po ay napupunit, nawawasak, natatastas. Yan po, ganyang kalupit ang ating pong mga kaaway ngayon. Ito mga inchik. Ang ating pong pinagtataka ay bakit
Wala tayong ginagawa upang sa ganun ay maparamdam natin sa mga inchik na huwag mo kami ginaganyan, hindi mo kami alipin, hindi mo kami colony. Kung si Duterte lamang ang nagsasabing gusto niya maging probinsya ng China, siguro ang ibig niya sabihin ay yung Davao lamang at huwag niya kami isasali. Hindi po natin binibigyan ng karapatan si Duterte na tayo isuko sa China. At hindi po tayo dapat nagpalinlang sa mga vloggers na mga bugok at mga bulok na vloggers na pro-Duterte. Lahat sila ay bulok. Lahat ng pro-Duterte vloggers ay bulok. Lahat na nagtatanggol kay Duterte ay traidor sapagkat si Duterte ang pambansang traidor. Ngayon, sinasabi po ninyo siguro, masyado naman maselan yung akusasyon ni Waldy Carbonell. Opo, maselan at ako po ay seryoso po yan. Paninindigan ko yan. Sukdulan ako na ang hahamon dito sa pambansang traidor nitong Duterte na ito. Magpakita ka sa akin. Magpakita ka. Matapang ka. Ang inaapi mo, Pilipino, hindi mo kayang lumaban sa inchik. Ako ang lalaban sa inchik ngayon. Kung hahara-hara ka, Duterte ka, kahit na vice-presidente pa yung anak mo, mayor ang isa mong anak, congressman ang isa mo pang anak, at multimillionaire yung iyong apo, sabi, hindi ako natatakot sa iyo. Kung gusto mo, yung pinapakita mong sa isa sa mga vloggers mo na meron kang 300 na personal na pag-aari ng baril, dali mo yung 300, magharap tayo sa luneta. Isang baril lang ang aking dadalhin sapagkat isa lamang ang lisensyado kong baril. Ang totoo po yan, 2 po ang ating lisensyadong baril. Reserva ko yung isa. Pero isa lang ang dadalhin ko. Dali mo yung 300 mo. At kung gusto mo, 3 baril ang gamitin mo sa katawan mo, sabay-sabay mong bulutin. Ako, bubulot din ako, 1 baril lang. Magpakita ka ng galing mo, Duterte. Huwag yung sinusuko mo ang Pilipinas sa China. Huwag mo kami dadamay. Wala kang karapatan na idamay ako. Duterte ka. Mga kaibigan, yan po ay, ako po ay hinamon ni Duterte ng duelo, barilan sa Davao. Sumipot po ako. Ngayon, ako naghahamon sa kanya. Sumipot ka, animal ka, Duterte. Dali mo yung 300 na pinagmamalaki mo, pinakita mo pa sa social media. Meron kang 300 na di umano'y koleksyon ng baril. Dali mo. At kung gusto mo, sapagkat ang kamay mo naman dadalawa, ay magdala ka ng 5 baril. Huwag naman yung 300 kasi baka makuba ka. Hindi mo alam kung paano mo dadalhin yung 300. Pero kung gusto mo pa rin dalhin yan, isama mo na si Bato, isama mo si Bongo, isama mo si Robin Padilla na isa rin gunggong na tagapagtanggol ng China, tagapagtanggol mo sa iyong katraidoran. Magsama-sama kayo. Ipadala mo sa kanila yung iyong 300 baril. Ako ang haharap sa iyo sapagkat bansa natin na nakasalalay dito. Pilipinas na nakasalalay. At yan ay papaglaban ko. Mga kaibigan, hindi po tayo basta nagagalit. Kaya lang, sobra-sobra na ito. Meron pa akong nabalita na isang gunggong na Pilipino. Abay, nagbubuo siya ng kilusang kontra-gyera. Ano ibig sabihin yan? Lalabanan niya yung aking koalisyon kontra China? Ay di sige, laban-laban tayo kahit saan tayo magkita. Pag nagkita tayo sa daan, sa Ermita, kung saan, sa Makati, abay, magbabagagad tayo kung sino ka man. Alam ko ang pangalan mo at alam ko kung sino ka, pagkalinawan ka. Abay, magbabag tayo kahit saan tayo magkita sapagkat kalaban ko ang iyong amo. Kalaban ko yan China, kalaban ko yung pinagtatanggol mo na interes. Dapat nagkakaisa ang mga koalisyon kontra China sapagkat masyado na po tayong inaapi nito, masyado tayong ginagago, masyado tayong binubusabos at ang mga Pilipino
nagmimistulang duwag sa kadahilanan na napakalaki raw di umano ng China. Ultimong best friend ko nagsasabi sa akin, ano ilalaban mo riyan? Toothpick? Ano ilalaban mo? Barbecue stick? Tirador? Hindi! Ilalaban ko riyan masinggan. Ilalaban ko riyan ang aking 45 caliber. Ilalaban ko lisensyado kong Glock caliber 40. Ilalaban ko riyan. Bakit naman ako magdadala ng barbecue stick? Ano ko, vlogger ni Duterte? Yung mga vlogger ni Duterte, makinig kayo mabuti sa akin. Yung pinagtatanggol ninyo ay traidor. Saan ka nakita ng isang presidente di umano ng bansa, bagamat kilos niya at ang mentalidad niya ay mayor lamang ng Davao? Abay, magbibiro siya o magsasabi siya in public na mas mabuti pa maging probinsya na lang ang Pilipinas ng China? Kaugukan. Dapat hindi natin pinapatawad dyan. Ni biro, hindi pwede yan sapagkat para mo sinabi, etong asawa ko si Hanilet, pwede mong gawing kabit sa isang gabi lamang, si Jinping. Asawa mo lang yan, kabit mo lang yan. Papakabit mo lang kay Xi Jinping. Siguro kahit na biro sa'yo, okay lang sa'yo. Kasi panikababuyan ka, Duterte. Ngayon, sa akin na hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng ibiro na maging probinsya ang aking bansa sapagkat hindi kita papayagan. Hindi kita papayagan. At kahit na sino kayo, kahit ilang kayo, mga vlogger kayo, babanggain ko kayong lahat. Ang tanong mga kabayan, kakasa kaya si Digong kay Carbonell? Please comment dyan sa baba, sa babasahan niya mamaya ni Sir Ivan. I think hindi makakabayan. Hindi, bakit? Si Digong, mahirapan na nga siyang lumakad makakabayan, tapos makipagbangbangan pa. Labo yan. So anyways, before na mag-jump po sa next topic, i-set natin, nandyan po si Jemson, Regen, Jeriel, and Jem of Cute Cebu City. That is greetings come from Rodolfo Randadarabor of Tansa Cavite. Hi to Biyahe ni EJTV from South Korea. Nandyan po si Bing Tinoco from San Diego, California. Axel Roses or Simply Tokes Vlog. Hi to Helen Cabayao, Evelyn Garcia, and Moneth Borromeo. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga kabayan, yung pong black propaganda ngayon ng kabilang kubol, kasi sabi nila bukas na makabayan yung kanilang maisog rally doon po sa Bustos, Bulacan, inipit daw ng Malacanang makabayan. Inipit daw. Kaya nasabi na dito, mukha daw hindi matutuloy kasi inipit makabayan. That is very impossible. Doon pa lang po sa Davao del Norte makabayan, di ba? Sasabi nga nila, inipit daw yon, pero bakit natuloy? Hinayanan po sila ng gobyerno makabayan. Bakit? Dito sa Bustos, ang binyo po na kung saan sila gagawa dito ng rally, that is private property makabayan. Private ho yan. Hindi yan pagmayari po ng gobyerno natin. So wala pong gagawin dito yung gobyerno kundi hayaan sila kasi right naman nila makabayan na mag-ingay po kung ano man dito ang kanilang hinanaing o gusto nilang makita sa marinig daw doon po sa kanilang mga alipores, sa kanilang kaalyado. Walang problema ho yan, gagawin na makabayan. Pero dito po sa inilabas na sinabi na inipit daw ng Malacanang, gunggong talaga eh. For more details, let's watch this. Urong-sulong ngayon ang may-ari ng venue na pagdarausan ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan dahil sa bantang malalagay sa alanganin ang kanilang mga pag-aari. Kasabay niyan ay tinawag namang neo-Nazi tactic ang ginagawang panghaharas sa mga kritiko ng administrasyon. Si Almar Forzuelo magbabalita. Biyernes ng umaga nagtungo sa lokal na pamalaan ng Bustos, Bulacan ang mga organizer ng Maisog Peace Rally. Layo nitong ipaalam sa LGU na magkakaroon ng rally sa kanilang lugar ngayong darating na linggo. Ang naturang hakbang ay hindi sana kailangan dahil gaganapin naman ang venue sa isang pribadong lugar at base sa Batas Pambansa or BP 880, hindi kailangan ng kaukulang permit sakaling magsagawa ng pagtitipon dahil karapatan ito ng taong bayan. Nagugat ang lahat ng ito patapos na ibalita ng SMNI News nitong Miyerkules, April 24, 2024, ang ginawang prasko ng TAPS Coalition. Sinabi kasi doon ng grupo na matutuloy na ang Maisog Peace Rally sa Central Luzon at ito'y gaganapin sa bayan ng Bustos, Bulacan. Ayon kay Verdel de los Santos, Regional Organizer ng TAPS Coalition, Central Luzon, na tinawagan umano ng mga taga-Malacanang ang may-ari ng venue at pinagbantaan. Kasi may pressure na naman. Add-on, may tumawag dun sa may-ari.
kinabukasan. At ang sabi, pinipigilan pa rin. At ang nakakalungkot, may pressure na sige po itutuloy nyo, baka balingan yung properties nila. Para naman kay Placido Pilosopo, Secretary General ng Kilusang Pagbabago ng Central Luzon, wala silang nilabag na batas para sa napipintong maisog rally. Sa katunayan, lahat ng kanilang ginawa ay may mga kaukulang dokumento. Maaga pa lamang ay naghanda na tayo para sa mga karagdagang dokumento na kakailanganin natin para ang ating gagawing pagtitipon sa darating na linggo. April 28, dito po yan sa Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan, masiguro natin na hindi po tayo masisilipan ng kahit na anong mga bagay na pwedeng kumigil sa atin. Sila na nga nagsabi ito makabayan na hindi na ba hiling na kailangan dito na magpaalam pa sa LGU o ano bang mga dokumento po para po matuloy ang kanilang rally makabayan kasi nga private property, no need na po yung mga dokumento. Pero sinasabi na dito na hinarang daw ng Malacanang. That is very impossible. Bakit si Ivan? Kasi nga before ako nag-vlog makabayan, kinunta ko po aking kaibigan dyan sa PCO para lang to confirm kung totoo ba tong video na to. Sinabi nila, inipit daw ng gobyerno ng Malacanang ang kilang rally doon sa Bustos makabayan. Alam niyo ba ang sagot po ng taga-PCO? Walang ganun makabayan. Hayaan lang po nila kung anong gagawin po ng rally po ni Digong, walang problema kasi karapatan ng makabayan. Sa lalong-lalo na private property po ang kanilang venyong gagamitin doon po sa kanang rally. Private property, 'di ba? So ibig sabihin, hindi yan pakakailaman po ng ating gobyerno makabayan. Ang gusto kasi lang dito na magalit po sa gobyerno ang taong bayan makabayan or ang kanilang mismong naoto na mga supporter. Mga gunggong kasi. At saka ipakita ko rin po sa inyo, ito pong kabulustugan na ginawa po ni Jason sa makabayan kasi nga ito po tungkol doon sa update sa 9.6 billion pesos na nakahalaga po yung Shabu makabayan. 'Di ba? Ongoing po ang kanilang investigation dito. So the other day, ipinakita ko sa inyo dito yung update po ng PNP na meron silang 2 SUV na nakita na sa tingin nila dito konektado ho 'yon doon po sa entrapment ng drugas, yung doon po sa Litagtag Batangas makabayan, konektado yon. So kahapon, nagkaroon dito ng final po na assessment yung forensic team po ng PNP na kung saan ipapakita ko lang sa inyo ang kanilang findings makabayan. Pero meron kasing inalabas rin po na post itong si Jason sa talagang gunggong makabayan. At saka merong offer dito si Speaker Martin Romualdez at saka ang kanyang asawa doon po kay Jason sa makabayan. Kung ano yan, ipapakita natin yan mamaya. But before that, let's watch this. Tapos na ang field testing ng forensic group sa 2 sports utility vehicle na inabandona sa San Luis, Pampanga noong Abril 20. Sinasabing sangkot sa drogan 2 sasakyan nang makita nito ng megit 9 pisong halaga ng shabu sa isang checkpoint sa Litagtag, Batangas noong April 15. Sabi pa ni PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, negatibo ang 2 SUV sa drug residue. Isinasilalim pa sa test ang mga boteng nakuha sa loob ng mga sasakyan. Tukoy na rin ang may-ari ng mga SUV na kabilang na sa listahan ng persons of interest ng PNP. Wala pong nakuha na any residue po ng illegal drugs doon sa black Land Cruiser at saka doon sa white na Ford Explorer. However, may mga nakuha po dong mga botelya at ngayon po ay sumasailalim sa DNA examination to establish po yung mga possible identities po ng mga taong sumakay po doon sa 2 sasakyan na inabandona na meron pong association or involvement doon po sa nasabat po na illegal drugs sa Alitagtag, Batangas. Okay, so ang PNP makabayan ko, ginagawa na dito ang lahat para po maresolba po yung issue na yan. Tungkol po sa sa Shabu, diyan po sa Alitagtag po na entrapin makabayan. Pero siyempre, ang tingin dito po ng kabilang kampo, lalo na ito pong si Jason sa makabayan, walang kwenta daw yan. Kasi nga may post ito si Jason sabi niya, hindi rin po sa makabayan, in-screenshot niya, na yung authorities have recovered 2 abandoned vehicles possibly connected to the 9.68 billion shabu in shipment intercepted in a checkpoint in Batangas province on April 15. Noong nakita ho yan ni Jason sa makabayan, sabi niya,
what is happening to our PNP? Sabi niya, hindi pa kayo nahihiya sa pinagagawa ninyong kahihiyan? Saan dyan ang kahihiyan, Jason Sa? Ginawa lang po dito ang trabaho po ng PNP. Ang sabi pa niya, ano namang kabiluan to? Bakit kayo napapagamit daw ng ganyan? Nagpapagamit ang PNP? Gusto ba niya na hindi magtrabaho yung PNP makahabayan? Diba? Ginagawa ho ng lahat ng PNP para po makita dito, para po matunton kung sino po yung source na pinagkukunan po doon sa Shabu Makahabayan. Pero itong si Jason Sa, ayaw niya na mag-imbestiga Makahabayan. Bakit? Bakit? Kasi nga, siyempre, mayroong sabi-sabi dito na yung si Zarate apakang maka-pro-China Makahabayan. Yun ang sabi nila, narinig ko yan sa Ivan. Kaya siguro, ipinapahiya dito ni Jason Sa ang ginagawang investigasyon po ng PNP Makahabayan. Ayaw po nila ng grupong mga Duterte, ng grupong mga DBS na mga vlogger na malaman dito ang totoo Makahabayan. Bakit kaya? There is something wrong here. So dahil nag-ingay po itong si Jason Sa, ipapakita ko sa kanya yung offer po ni Speaker Martin Romualdez Makahabayan. Ano yan, Sir Ivan? May offer po. Kasi sabi po ni Romualdez, mag-asawang Romualdez hihilingin sa PhilHealth na ilibre test para sa TB. Ika na magbasa Makahabayan, para sa TB. Diba si Jason Sa, meron siyang Makahabayan, meron siyang antina. O, tingnan nyo, ilibre pa. Jason Sa, libre oh. Libre yan sa'yo. Adi, ganun po kabait sa SMR. Sakto may Makahabayan. Di ba? Para kay Jason Sa yan eh. Tapos ano bang ginagawa ito ni Jason Sa? Na ginaganon niya yung PNP Makahabayan. Wala namang ginagawa itong si Jason Sa, kundi puro na po pang babatikos Makahabayan. Walang ginagawa. Bakit? Ang gusto niya, black propaganda, kasi dyan siya bayad na 1 million Makahabayan. Gonggong kasi, ganun po yung mga salot ng lipunan. So anyways, any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Thank you so much nga pala doon po sa ating mga viewers na hindi po nag-escape ng ating mga commercials. At doon po sa ating mga bago, sana po na konti lang, sana panoorin na po natin ating pong mga commercials kasi dyan rin po maka-revenue si Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po din nakap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po. Naway lagi mo akong gabayan sa aking buhay. Sa patnubay mo, hindi ako matatakot sa anuman. Dahil kaya mong lutasin ang lahat ng paghihirap para sa akin. Naway bigyan mo po ako ng daan at pawiin ang stress at pasanin sa aking buhay. Mangyaring gawing malapit palagi ang aking puso sa iyo at huwag lumayo sa iyo. Bigyan mo po sana ako ng pusong puno ng pag-asa para sa iyo. Ikaw lang ang lagi naming maaasahan. Ikaw ang aking suporta at kalasag. Pinasasalamatan kita at pinupuri ka magpakailanman. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Tulong-tulong